Magandang umaga. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Lamang ang tandem na Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo kontra kina Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Yan ay base sa hypothetical survey na inilabas ng Octa Research. Ayon sa Octa, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem, mas mataas na 40% ng Duterte-Marcos combination. Sinabi pa sa Octa Research first quarter tugon ng masa survey na mayroon pa na 16% na undecided. Ito nila ang maituturing na significant segment na kailangang makumbinse kung sino ang iboboto. Isinagawa ang survey nitong March 19 to 25, 2026 gamit ang face-to-face interviews. Nakagulat nga na si Mayor Leni at si Senator Raffy na nagsabing ayaw nila tumakbo. Hindi sila tatakbo. Ay silang nangunguna sa survey. So this is actually positive for them. Kasi ibig sabihin, kung mag-declare sila, baka mas tumaas pa yung nila, yung survey numbers nila. So this is actually good in a way for them. And hindi mo na kailangan mag-declare na maaga. In fact, yung iba, dinedelay as much as possible yung pag-declare ng candidacy nila because pag nag-declare ka, ay maaga ka rin magiging target ng mga yung mga mag-troll and yung mga mag-attack sa inyo, so sa candidate. So kaya maybe it's better for them not to declare na rin at this time and say na or I don't know what their intent is, pero at this time at least it's better for them not to not to declare anything. Aminado ang International Criminal Court na nakadepende sila sa kooperasyon ng bawat bansa para maipatupad ang mga arrest warrant na ilalabas nila. Nasasakamay din ng bawat bansa ang pagpapatupad ng arrest warrants at pagpapasuko ng wanted na individual sa tribunal. Ito ang sinabi ni ICC spokesperson Orian Mailet. Matatandaan na sinubukang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado kung saan nag-viral pa ang pagtakbo niya para hindi mahuli ng mga NBI agents. Wanted ang senador sa ICC kaugnay sa pagiging co-conspirator nito sa war on drugs laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang lalaki na nakaposa sa loob ng isang septic tank sa Davao City. Natagpuan ito sa Matina-Gravahan Matina Crossing. Sa investigasyon, lumalabas na posibleng 4 na araw ng patay ang biktima ng nakatali rin ang mga paa. Paniwala ng mga pulis, posibleng pinatay sa ibang lugar ang biktima at saka itinapon sa septic tank. Nakasuot ng jersey at shorts ang biktima ng matagpuan. Inaalam ngayon ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng biktima, pati na ang salarin. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.